Ito ang baryo ng San Bartolome na nasa tabing dagat. Pangnangisda ang karaniwang ikinabubuhay ng mga tao rito. Isang araw umuwi dito si Bernard kasama ang kanyang asawang si Ligaya, dahil dito sila maninirahan. Sa pagdating dito ni Ligaya ay may isang taong labis na natuwa at nabighani sa kanyang kagandahan. Ito ay ang binatiyong si Clarence, na ang tanging libangan ay pagpapalipad ng saranggola. Para sa kanya ay napakabagal ng takbo ng oras sa kanilang baryo. Dahil noon ay hindi pa uso ang internet at cellphone. Sa pagdating ni Ligaya ay mag-iiba na ang takbo ng kanyang buhay, maging ng kanyang mga kababaryo. Simula ng araw na iyon ay sinundan na ni Clarence si Ligaya, napansin naman siya nito at napangiti na lang sa kanya ng matamis na labis niyang ikinatuwa. Ang ina ni Clarence na si Kosang ang kapitana ng kanilang baryo, na mag-isang nagtataguyod sa kanya, madalas siya nitong pangaralan dahil wala na siyang ginawa kundi ang magpalipad ng saranggola. Kaya madalas ay naiirita siya sa kanyang ina dahil paulit-ulit ito na parang sirang plaka. Gusto niya ay pabayaan lang siya sa kanyang mga ginagawa. Dahil sa palagay niya ay hindi na siya bata pero wala siyang magagawa. Ang asawa ni Ligaya na si Bernard ay isang aktivista kaya umalis siya isang araw upang sumama sa kanilang mga welga. Nalungkot si Ligaya sa pag-alis ng asawa kahit na nangako ito na laging magpapadala ng sulat. Nasaksihan ni Clarence ang kalungkutan ni Ligaya at naisip niya na sana ay palitan niya muna si Bernard habang wala ito para hindi malungkot ang kanyang minamahal. Isang araw ay nagpabinyag na si Clarence upang maging ganap na lalaki. Sa panahon ito ay inaalalayan siya ng kanyang ina dahil mahal na mahal siya nito. Habang nagpapagaling ay hindi niya nasusundan si Ligaya, mabuti na lang at magkapit-bahay lang sila kaya nakikita niya pa rin ito. Dahil nakita niya si Ligaya at ngumiti pa ito ng pagkatamis-tamis ay nagalit ang kanyang pototoy kahit hindi pa dapat, kaya napasigaw siya sa sakit. Isang araw ay may dumalaw kay Ligaya, ang kanyang kababata at dating manliligaw, ang pulis na si Mark. Pagkaalis ni Mark ay sinimulan ng pag-usapan si Ligaya ng mga marites sa kanilang baryo. Inisip nila na pinalitan niya agad si Bernard, habang si Clarence naman ay nakadama ng matinding selos. Samantala ito pa lang si Ernie na madalas sa inuman at Kapitana Kosang ay may lihim na relasyon. Minsan ay bumili ng bigas si Ligaya, sa mag-asawang Ernie at Mila. Magkano isang kilong bigas? 20. Pangnahas itong si Ernie dahil may interest din ito kay Ligaya, kahit katabi niya lang ang asawa at si Kapitana Kosang. Minsan pinuntahan ni Kapitana Kosang si Ligaya upang bigyan ng pagkain. Nagsabi rin ito kung maaaring iakyat sa bahay niya ang mahal na birhen dahil pinaiikot ito ngayon sa mga kabahayan, pero sinabi ni Ligaya na wala siyang pangabuloy kaya umalis na si Kapitana. Habang nagpo-prosesyon ay minamarites nila si Ligaya na nanonood sa labas ng bahay. Pero para kay Clarence ang minamahal niyang si Ligaya ay mabuting tao, likas na tahimik lamang ito at hindi pala kaibigan. Laging inaabangan ni Ligaya ang kartero kung may sulat siya mula sa asawa, pero lagi siyang nabibigo. Ang lahat ng kanyang pinagdaraanan ay nasusubaybayan ni Clarence subalit wala naman itong maisip gawin para aliwin si Ligaya dahil hanggang pating-itingin na lang siya. Dahil walang balita mula sa asawa, minsan ay nanaginip si Ligaya ng masama tungkol dito. Samantala si Bernard ay dinakip ng mga alagad ng batas dahil sa pagiging aktivista nito at pinahirapan, inutos ni Mark sa mga kasamahan na deadballin na ito, upang makaganti siya dito at mapasakan niya na si Ligaya. Pero naawa ang pulis na deadball sana kay Bernard kaya pinakawalan niya na lang ito. Pero dahil sa matinding gulpi na inabot ay nawalan ito ng malay. Dinalaw ni Mark si Ligaya at sinabi na namatay si Bernard sa engkwentro at nasunog pa ang katawan nito. Pumutok agad ang balita sa kanilang baryo tungkol sa pagkabyuda ni Ligaya. Nalungkot din si Clarence para dito, pero sa kabilang banda ay natuwa rin. Dahil baka sakali siya na ang maging kapalit ni Bernard sa buhay ni Ligaya. Pero napadalas din ang pagpunta dito ni Mark at isang gabi ay bumigay na rin si Ligaya ng malasing siya. Ang ninong ni Mark na si Don Vincent ay gustong gawing resort ang San Bartolome,
Dahil siya daw ang nagmamay-ari niyon at gusto niya nang paalisin ang mga taong nakatira doon at si Mark ang gusto niyang gamitin. Ayaw sana nito dahil doon nakatira si Ligaya, pero wala siyang magagawa. Si Ligaya ay madalas na nababastos kapag lumabas ng bahay. At kahit nasa loob na mismo ng kanyang bahay ay nilalapastangan pa rin siya sa pangunguna ni Ernie. Mabuti na lang at nandyan si Clarence para ipagtanggol siya. Ang babae naman ang pumunta ng simbahan, ito ay si Bibi, isang kalapating mababa ang lipad, pero siya ngayon ay may sakit, kaya umuwi siya upang magbagong buhay na. Pero ipinagtabuyan ito ni Kapitana Kosang at ng ilang taga roon. Nasalubong niya si Ligaya na magsisimba rin sana at isinama siya nito sa kanyang bahay. Sa labis na pagkahumaling ni Clarence kay Ligaya ay napanaginipan niya ito isang gabi na sinasayawan siya. Nang maalimpungatan ay napagtanto niya na hindi pala ito si Ligaya kundi si Almira na bading sa kanilang baryo at ginagapang na siya. Dahil nagambala sa kanyang pagtulog pumunta na lang ng tabing dagat si Clarence at natagpuan niya dito si Bibi. Dito ay humingi siya ng paumanhin dahil sa ginawa ng kanyang ina. Dahil nabaitan si Bibi sa kanya ay binigyan siya nito ng private lesson pero nagising na siya. Nang gabi rin iyon ay namaalam na si Bibi dahil hindi na niya nakayanan ang kanyang mga pinagdaraanan. Tanging sina Ligaya at Mark lamang ang naghatid sa kanya, at pati na rin si Clarence na nagseselos na naman. Isang gabi, hindi na nakapagpigil si Ernie. Pinasok nito si Ligaya, mabuti na lang at nakatakbo ito palabas at nakahingi ng saklolo hanggang maglabasan na ang kanilang mga kapitbahay. Nag-usap sila sa barangay pero binaliktad ni Ernie ang mga pangyayari. Sinabi niya na matagal na silang may relasyon ni Ligaya at gusto na niya itong hiwalayan kaya nagalit ito. Pinilit na ipaliwanag ni Ligaya ang totoong nangyari. Pero walang naniwala sa kanya, maliban kay Clarence.